Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa oras. Salamat sa Lord, sa mga kapatid po natin. Salamat din sa worship team na talagang nagpo-practice. So, nakikita naman natin na nagiging maayos po yung oras ng ating pagsamba. Tulong-tulong po yung mga kapatid natin. Salamat po sa Panginoon kasi yung water baptism ng nakaraang linggo, ang tagal namin pinag-pray niyan, 2021. 2021, talagang pinag-pray namin na maging maayos. So, salamat sa Diyos kasi ginabayan tayo ng Panginoon simula rin sa pag-aaral natin ng 3 buwan yata tayo nag-aaral, no? 3 buwan tayo nagtiyaga, nag-aaral para matuto tayo, para sa ganon. Pag dumating yung time na magpapabaptize yung mga kapatid natin, alam natin yung dahilan kung bakit tayo magpapabautismo. Okay? Salamat din sa Panginoon kasi yung family day, ayun po, kasabay nung nakarang linggo, masayang-masaya po na sulit yung video, okay, kakanta sana ako kaya lang narinig ko kumakanta si Tita Ini saka si Tita Penny, maganda pala boses, nanahimik na lang ako. Okay. Salamat sa Panginoon kasi maraming pagsubok na dumadating, may mga problema rin naman dumarating sa atin, pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Okay, parang marami yatang wala ngayon. Mas maganda yata, alas 8 yung gawain, ano? Kasi yung nakaraan, alas 8 eh. Ang dami natin, eh. Pero, alas 8 puno. Darating po yan, maya-maya. Sige, bago tayo magtuloy, manalangin muna po tayo. Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin. Tigit sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya. Sa pagkakataon, Panginoon, na sama-sama po kayong makaawit sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, sama-sama po kayong mag-aaral ng iyong mga salita. Kaya ngayon pong dalangin, Panginoon, gamitin mo po ang iyong mga salita. Gamitin mo po ako bilang lingkod mo. Turuan po ako, maipahayag ko ng buong katotohanan at buong katapangan ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, ay patuloy pong maisabuhay po ng bawat kapatid ko. Maging ako, Panginoon, na magtuturo sa umagang ito, maisabuhay ang mga salita mo na pag-aaralan namin ngayong umaga. Ingatan mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin din po namin na yung mga kapatid po namin na pupunta pa lamang dito. Ingatan mo po sila at makasama po namin sila sa pag-aaral po ng mga salita. Salamat po, pinupuri ka po namin. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na yung tapos na yung summer, no? Tagulan na talaga, di ba? So, lagi na namang putik sa kalsada, yung mga daan na butas-butas, mga surprise na naman pagka nakamotor ka, di ba? Magugulat ka na lang, masisemplang ka pala, surprise. Kasi nga, yun. So, salamat sa Diyos. Okay. Sige po, mag-aaral na tayo. Samahan niyo po ako sa aklat ng Lucas. Luke chapter 6. Luke chapter 6. Dito na po tayo sa verse 20 hanggang verse 26. Luke chapter 6, verse 20 hanggang 26. Okay. Sige po. Gamitin po natin yung mga Bible dyan. Gamitin po natin yan. Huwag po tayong umasa dun sa pero meron naman pala. Okay. Pero mas maganda kapag nag-aaral tayo, may Bible tayong hawak. Kasi baka mamaya kung ano ilagay namin dyan. Maganda na yung may hawak kayo para nakikita talaga natin na sa Bible talaga ang gagaling yung pinag-aaralan natin. Luke chapter 6 verse 20 hanggang 26. Ito po ang sabi, ang pinagpala at ang kahabag-habag. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo ibubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuatan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinapata kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon
sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, Nasaan ang iyong pag-asa? Nasaan ang iyong pag-asa? Okay? Sa panahon po kasi ng Panginoong Hesus, at kahit naman po sa panahon ngayon, ang mayayaman, yung mga malulusog, mga nag-gym kagaya ni Jello, saka ni Jeyo, yung magaganda katawan, yung mga masasaya, yung mga taong tanyag, maraming pera, maraming sasakyan, maganda ang bahay, tinatawag po nila na sila po yung mapalad. Di ba ganon? Kahit naman noon, kahit ngayon, ganon pa rin. Mapalad kasi nasa kanya ang lahat. Mapalad kasi hindi sila magkukulang. Samantalang ang mga mahihirap, ang mga nagdurusa, at yung mga inuusig ay tinuturing na nasa ilalim ng kung anumang sumpa. At sa tingin po nila, yung mga taong ito dahil nahihirapan, kulang sa lahat ng bagay, hindi sila kinadudugdan ng Diyos. Ganun po yung tingin ng mga tao. Ngunit dito po sa mga talatang pag-aaralan natin, binaligtad po ni Jesus Christ yung karaniwang pag-iisip at pananaw ng tao. Ipinakita niya na ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa mga bagay na mayroon ka ngayon, kundi sa kung ano ang kaugnayan mo sa Diyos. Welcome nga pala doon sa mga kapatid natin. Namiss namin kayong linggo. Hindi sana namin tutuloy kasi wala kayo eh. Biro lang. Okay. Okay. Ang kausap po dito ni Jesus Christ, pangunahin ay yung kanyang mga alagad, bagamat marami pong tao. Marami po siyang alagad. Hindi po sinabi kung ilan. Bukod pa po yun doon sa 12 apostol na pinili niya sa Luke chapter 6 verse 12 hanggang 16. Pagkatapos po kasi niyang pumili ng 12 apostol, tuloy-tuloy po siya sa pagmiministeryo. Sa Luke chapter 6 verse 17 hanggang 19, kasama na niya sa pagmiministry yung kanyang 12 apostol. Sabi ng Luke chapter 6 verse 17 hanggang 19, pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Inagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. So makikita po natin, sa salaysay na ito ni Luke, napakarami daw pong tao. Maraming tao ang naroroon. Halo daw po yung mga nandun. May mga may kaya rin, may mga mayaman, mayroong mga religious leaders, pero mas marami raw po sa mga naroon, mga dukha, mga api, mga may sakit, o yung tinatawag na nasa laylayan ng lipunan. Kaya ang kausap dito ni Jesus Christ, una, yung kanyang 12 apostol, yung kanyang mga alagad, na wala naman pong sinabi kung ilan, at yung buong kapulungan po ng mga tao. Sabi nga po natin, bagamat merong mga mayayaman, marami rin po ay mga literal na dukha o mahihirap. Nasa harapan po mismo ni Jesus Christ, yung mga taong literal na nangangailangan. Literal na kulang sa maraming bagay. Kaya sa pagsisimula ng kanyang pagtuturo, ito po ang sabi niya. Ito po ang sabi ni Lucas. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. So okay po, ang unang punto natin, ang tunay na mapalad ay yung mga umaasa sa Diyos. Sabi nga po natin, bagamat maraming tao doon, ang pangunahin niyang kausap, yung kanyang mga alagad, yung mga mahihirap, pero ito po ay para sa lahat ng mga taong nakakarinig sa Kanya. Para sa lahat ng mga taong
nakikinig sa Kanya ng mga oras na yon. Pero una nga po niyang binanggit, yung mga mahihirap, mga taong walang inaasahan sa kanilang sarili, mga taong hirap na hirap ang kalagayan sa buhay, mga taong walang-wala. Ang mga dukha po na tinutukoy dito ay yung wala talagang maaasahang kayamanan, walang kapangyarihan o impluwensyang maaasahan. At wala silang ibang maaasahan kundi ang Panginoon. Yung word po na pinagpala sa Greek ay makarios. Makarios. Ibig sabihin po ay tunay na maligaya. Ito daw po yung kaligayahang hindi nakabase sa pangyayari sa buhay. Ito daw po yung mga taong nakatanggap ng espesyal na pabor mula sa Diyos. Yung bang taong kung titingnan mo, ang dami-daming kulang sa buhay niya, pero nakikita mo, masaya pa rin siya. May kilala ba kayong ganun? Yung mga tao na parang kumpara mo sa'yo, ang dami-daming kulang sa buhay niya, hirap na hirap sa buhay, pero kapag pinagtabi mo, mas mukha pa siyang masaya kaysa sa'yo. Meron ba kayong alam na ganun? Ako po meron. Yung asawa ko. Laging masaya yan. Nalulungkot lang pag nakikita ko. Ayun. Sige po, balik na tayo dito. Baka magkasala pa tayo. Okay. Yun, nawala tuloy ako. Nalalaki asawa ko. Kasi nga po, ang tunay na kaligayahan ay wala naman sa material na bagay. Naniniwala ba kayo ron? Wala naman talaga sa kayamanan. Wala sa karangyaan. Ang tunay na mapalad ay yung taong palaging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Okay? Dahil sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, nabubuo yung malalim na relasyon ng tao at ng Panginoon. At doon po, magiging lubos ang pagtitiwala ng isang tao sa Diyos. Sabi po ng Jeremiah chapter 17, Jeremiah chapter 17, verse 7 hanggang 8. Jeremiah chapter 17, verse 7 hanggang 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Dito po inilarawan ni Prophet Jeremiah ang realidad na walang sino mang tao ang exempted sa pagsubok. Walang sino mang tao ang exempted sa suliranin o problema. Ngunit kung ang taong ito ay totoong may kaugnayan sa Diyos, lubos na nagtitiwala sa Panginoon ng pinagmumula ng lahat ng bagay, maging ng kanyang buhay, mananatili siyang matatag at patuloy na magiging mabunga kahit sa panahon ng pagsubok. Dahil nakatuon ang kanyang paningin sa Panginoon at sa kanyang kaharian. So, ito po yung binabanggit ni Jesus Christ na tunay na mapalad. Tingnan po natin yung kasunod na verse. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Bagamat ang kausap nga po dito, sabi nga po natin, mga mahihirap, literal na nakaranas ng gutom, gusto pong ipaalala ni Jesus Christ dito na kahit dumaranas sila ng problema, dumaranas sila ng gutom, hindi pa rin sila pababayaan ng Diyos. Nais niyang ipaalam sa kanila na nalalaman niya ang kanilang kalagayan at kalakip nito ang pangako na may maganda pa rin silang future o hinaharap kung sila ay ganap na aasa at ganap na magtitiwala sa Diyos. May pangako ang Panginoon na pupunuan o bibigyan ng Diyos ng kasapatan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Isa pa po, bagamat kausap nga ni Jesus Christ dito, yung mga taong nakakaranas ng literal na kakulangan sa pagkain at iba pang pangangailangan, higit pa po ron. Higit pa ron ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Yung word na magutom, na hunger, ang ginamit sa NASB,
Sa original translation po ay hindi ko mabigkas. Pero sa Tagalog, magutom. Pero may mas malalim pa po itong kahulugan. Maghangad ng matindi. Magkaroon ng malalim na pangangailangan. Naglalarawan po ito ng isang taong may matinding kakulangan. Isang taong may matinding paghahangad na makamit ang isang bagay, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan, kundi maging matinding pangangailangan sa Diyos. Tanda ng pag-amin na wala siyang magagawa, wala siyang kakayanan, wala siyang magagawa kung hindi siya tutulungan ng Panginoon. Isang taong dahil sa kanyang kakulangan, dahil sa kanyang kagutuman, naghahangad ng habag, naghahangad ng awa, naghahangad ng katwiran, naghahangad ng kaligtasan, sapagkat naniniwala siya na sa Diyos lang ito matatagpuan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan naman natin yung word na bubusugin sa Greek. Ito po ay kortazo. Ibig pong sabihin nito, busugin ng lubos. Bigyan ng sapat na pagkain hanggang makontento. Bigyan ng ganap na kasiyahan. At ang tukoy pong kasiyahan ito ay hindi lamang pisikal na kasiyahan, kundi espiritual na kasiyahan. Kaya yung bubusugin po na tinutukoy dito, una, pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Maaaring makaranas ng gutom, maaaring makaranas ng kakulangan, ngunit hindi pa rin naman siya ganap na pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, dahil lubusan silang nagtiwala sa Diyos, humingi ng awa sa Panginoon, humingi ng habag, humingi ng kapatawaran at nagtitiwala sila na sa Diyos lamang makakamit ang ganap na kaligtasan, tatanggapin nila ang katwiran, tatanggapin nila ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Darating ang panahon, hindi na nila mararanasan ang magutom. Darating ang panahon, hindi na nila mararanasan na magkulang. Hindi na sila makakaranas ng pagdurusa dahil kabilang sila sa pupunta sa kaharian ng Diyos. Kung ganap silang sasampalataya na si Jesucristo ang ating Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Yung pangako po na sila ay bubusugin ay magkakaroon lamang ng katuparan sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi po automatic na ligtas. Pakinggan niyo mabuti. Hindi automatic na ligtas ang mga mahihirap. Hindi automatic na ligtas ang mga nagugutom. Kahit maghirap pa sila habang buhay, kahit magutom pa sila, kung wala silang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala po silang makakamit na kaligtasan. Ulitin ko po, ang pangunahing tinutukoy dito ay yung mga taong naniniwala na wala silang pag-asa sa buhay. Mga taong naniniwala na wala silang magagawa kung sa sarili lang nila. Mga taong umaamin na makasalanan sila at hindi nila kayang ligtas ang kanilang sarili. Mga taong naniniwala na makakamit lamang nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng John chapter 6 verse 35, John chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Makikita po natin sa talatang ito, si Jesus Christ mismo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Amen? Si Jesus Christ mismo ang katuparan para sa mga taong lumalapit sa Kanya. Hindi po nangangahulugan na matutugunan kaagad ang mga pisikal at material na pangangailangan ng tao. Hindi po yun ang pangako ng Diyos. Ngunit ang pangako ng Diyos ay mareresolba ang pinakamalalim na pangangailangan ng lahat ng tao, ang pakikipagkasundo sa Diyos, ang kapatawaran sa kasalanan na makakamit lamang sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Luke chapter 6 verse 22 to 23,
Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, popuotan kayo. Ipinatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ay masama. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Pangalawang punto, ang tunay na pag-asa ay ang pangako ng Diyos, hindi ang mga bagay ng sanlibutan. Ano po ulit ang sabi ng verse 22? Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapopuotan kayo. Ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ay masama. Ang pag-uusig na dinaranas ng tao kung alang-alang ay Kristo ay hindi tanda ng pagkatalo. Ulitin ko po. Ang pag-uusig na dinaranas ng tao kung alang-alang kay Kristo ay hindi tanda ng pagkatalo. Ang tunay na sukatan ng pagpapala ay hindi ang pagsang-ayon ng mundo o pagsang-ayon ng tao o pagtanggap ng tao, kundi ang pagsunod sa Diyos. Sabi ng John chapter 15, verse 18 hanggang 19, huwag yung pansinin niyo asawa ko, maingay talaga yan. Okay. John chapter 15, verse 18 hanggang 19, kung napopot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopot sa inyo ang sanlibutan. Parang ipinapaliwanag na dito ni Jesus Christ kung bakit daranas ng pag-uusig ang kanyang mga alagad. Ipinaliwanag niya kung bakit sila dapat umasa na hindi sila tatanggapin ng sanlibutan. Sabi niya, kung sa akin nga napuot sila, kaya asahan ninyo, mapopoot din sila sa inyo kung susunod kayo sa akin. Basta siguraduhin lamang po na ang pagkapot sa atin o ang pagkapot sa kanila o sa atin ay hindi dahil sa ugali o dahil sa nagawa nating kasalanan, kundi dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang kaharian po kasi sa lupa o dito sa sanlibutan ay malayong malayo sa kaharian ng Diyos. Magkasalungat po talaga, magkakontra. Kaya, kung ang tao ay mamumuhay sa pangkaharian ng Diyos, ibig sabihin, nagsisikap siyang sumunod sa salita ng Panginoon. Nagsisikap siyang mabuhay sa kabanalan. Tumatanggi siya sa alok ng mundo. Kaya marami talaga ang hindi matutuwa. Kasi marami kang tinatanggihan. Maraming alok na inaayawan mo. Parang ganun yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya mapopuot talaga ang sanlibutan sa mga taong sumusunod ng tapat sa ating Panginoon. Lalo na po ng panahon nila Jesus Christ at ng mga apostol. Matindi po ang labanan noon. Talagang inuusig sila. Kinukulong. Pinapatay. Pinapahirapan. Ngayon, bahagya na lang. Bagamat sa ibang bansa, marami pa rin. Pero dito po sa atin, napakaluwag. Ang realidad po kasi ng mundo, napakahalaga ng kayamanan. Napakahalaga ng katanyagan. Napakahalaga ng pagsang-ayon ng tao. Kaya kahit tagasunod ng Panginoon, nakakompromiso po. Lalo na po sa panahon ngayon. Kapag pinili mong sumunod kay Jesus Christ, kahit po sa panahon ngayon, kapag namuhay ka sa kagustuhan ng Panginoon, marami kang bibitawan. Alam niyo ba yon? Kapag susunod ka talaga sa Panginoon, marami kang bibitawan. Maraming bagay kang tatanggihan. Posibleng maraming mawala sa iyo. Lalo na yung pagsang-ayon ng tao. Kahit pa mga kaibigan mo. Minsan, kahit kamag-anak mo pa. Sabi nga sa Panginoon lamang talaga matatagpuan ang tunay ng katagumpayan. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12,
2 Timothy chapter 3, verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus, ay daranas ng mga pag-uusig. Matindi po ito. Binigyan po niya ng katiyakan. Binigyan ni Pablo ng katiyakan. Lahat daw ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang mga tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Bakit po kaya? Kasi kapag namuhay ang tao bilang tagasunod ng Panginoong Jesus, magsisikap kang mamuhay sa kabanalan. At kapag ang isang tao nagsikap mamuhay sa kabanalan, mas malalantad yung kasalanan. Nakuha niyo po, lalo kapag pinagtabi mo yung isang makasalanan at yung isang namuhay sa kabanalan, kitang-kita yung kabanalan nito. Lantad na lantad naman yung kasalanan ng isang tao. Parang ganun po ibig sabihin. Nalalantad yung kasalanan na iniiwasan mong gawin. Nagiging hamon po ito sa mga tao na ayaw sumunod sa Panginoon. Ang tunay na kaligayahan ng mananampalataya ay nakabase sa pangako ng Diyos. Amen? Ang tunay na kaligayahan ng mananampalataya ay nakabase sa pangako ng Diyos. Sabi ng verse 23, yung unang part, "Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo." Kakayanin daw pong magalak ng isang tunay na alagad ng Panginoon dahil pinangahawakan niya ang pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5, Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa atin, sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Matindi po yung sinabi sa Luke chapter 6 verse 23. Di ba? Nagugutom, inuusig, nahihirapan, pero sabi niya, magalak kayo, lumukso kayo sa tuwa. Parang sinasabi niya rito, magdiwang kayo ng sobra. Ano po ang dahilan? Bakit sinasabihan silang magalak? Bakit sinasabihan silang magdiwang at lumukso sa tuwa? Malaki daw po kasi ang gantimpala nila. At yung gantimpala ay hindi sa tao manggagaling. Saan daw po manggagaling? Sa langit daw po. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ka, kahit inuusig ka, kahit nagugutom ka, kahit nagkukulang ka, kung sumusunod ka sa Panginoon, kung meron kang desire, kung patuloy mong hinahanap ang Panginoon, meron kang desire na maglingkod, na sumunod sa Panginoon, magpasakop sa Kanyang kalooban, wala rito yung gantimpala mo. Nandun sa langit, sa piling ng ating Diyos. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa mga taong patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kahit inuusig, mga taong hindi tumitigil sa pagsunod, kahit nahihirapan, kahit pinagtatabuyan, kahit nilalait ng kapwa-tao. Suportado po ni Apostol Pablo doon sa sinabi niya doon sa Roma chapter 5. Yung binasa natin kanina, kung paano at bakit nga ba maaaring magalak ang isang tao kahit nasa gitna ng kahirapan, kahit nasa gitna ng kapighatian. Hindi naman po sinabi ni Pablo na masaya ang may sakit, masaya ang napipighati. Ngunit base po doon sa binasa natin sa Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5, parang sinasabi niya na alam ng mananampalataya na ang sakit o kahirapang tinitiis ay ginagamit ng Diyos upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Mapapatunayan kung tunay ang pananampalataya kung mananatiling tapat ang isang
Kristiyano, kahit nagdaranas pa siya ng pag-uusig, kahit nagdaranas pa siya ng kahirapan, kahit nagdaranas pa siya ng anumang mabibigat na pagsubok, dahil mas nararanasan mo yung pagsubok, mas nakikita mo yung katapatan at kadakilaan ng Diyos. Katulad ng sinabi sa Romans chapter 5, verse 5, hindi mawawala ng pag-asa kailanman ang isang tunay na Kristiyano dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga puso at ating nararanasan sa tulong at sa biyaya ng banal na Espiritu. Ito ang dahilan kung bakit ang mananampalataya ay kayang maging masaya, kayang maging maligaya, kahit sa panahon ng pagsubok, kahit sa panahon ng kakulangan, kahit anuman ang sitwasyon niya sa buhay, dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Amen? Dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Ang gantimpala mula sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay dito sa sanlibutan. Sabi nga, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Katulad po ng sinabi natin kanina, ito po ang tunay na pag-asa ng lahat ng mananampalataya. Ang makamit ang gantimpala mula sa Diyos. Gantimpalang hindi maaagaw ng kahit na sinong tao. Gantimpalang hindi mananakaw. Gantimpalang hindi mawawala. Higit na mahalaga kaysa anumang bagay na maaaring pakinabangan ng tao dito sa mundo. Ang karangalan, ang kayamanan, kaginhawahan na maaaring makamit ng tao dito sa mundo ay pansamantala lamang lahat. Lahat ng yan maaaring mawala. Kung hindi man ganap na mawala, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, iiwan din naman natin lahat yan. Okay po, iiwan naman natin lahat yan. Ngunit ang tinitiyak ng Panginoon, sinabi dito ni Jesus Christ, sinabi dito kay Luke, lahat ng mga tagasunod ni Kristo ay maaaring hindi tanggapin ng tao, maaaring itakwil ng tao, maaaring mawala ng kayamanan, mawala ng karangalan, mawala ng kaginhawahan. Ngunit kung magiging tapat pa rin sila at patuloy na susunod sa Panginoon, may nakahandang gantimpala para sa kanila. At hindi lang basta gantimpala, kundi malaking gantimpala. Pagpapakita po ito na kung mabigat ang pagsubok na dinaraanan nila, higit na malaki ang pagpapalang nakalaan doon sa langit. Ang importante, manatili silang tapat sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17, 2 Corinthians chapter 4, verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ito po ang dahilan kung bakit makakayang magintay ng isang mananampalataya. Napakaganda po ng paalala ni Pablo. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang ito, tumutukoy po ito sa kahirapang maaaring danasin ng bawat Kristiyano. Parang sinasabi ni Pablo dito, kasi si Pablo, katakot-takot yung hirap na dinanas niya. Katakot-takot yung pag-uusig. Kasama yung ibang Kristiyano. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 8, sa hirap at bigat na aming naranasan, sabi niya, para na raw silang mamamatay. Sabi niya, sa hirap at bigat na kanilang dinanas, akala nila, mamamatay na sila. Pero kahit ganun ang kanilang naranasan, sabi niya, pakinggan niyo ha, biro mo, naranasan nila, akala nila mamamatay na sila. Pero sabi niya, bahagya lamang ito. Grabe, di ba? Ang hirap ng dinanas nila. Kamuntik na silang mamatay at patuloy silang pinapahirapan. Pero sabi niya, bahagya lang ito. Panandalian lamang ito. Bakit po ganun yung thinking niya? Bakit ganun yung pananaw niya? Dahil nakatingin siya sa buhay na inihanda ng Diyos para sa kanya. Buhay na inihanda ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil alam niya na ang kapalit ng lahat ng pagtitiis nila ay walang hanggang buhay
sa piling ng ating Panginoon. Amen? Puntahan po natin yung verse 24 hanggang verse 26. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Pangatlong punto natin, ang labis na pagtitiwala sa mga bagay sa sanlibutan ay hahantong sa kapahamakan. Kahabag-habag daw po ang mga busog ngayon. Kabaligtaran naman po ito nung sinabi niya kanina. Pero hindi po sinabi dito, masama ang maging mayaman. Wala pong sinabing ganon. Wala rin po sinabing, masama ang mabusog. Baka hindi na kayo kumain mamaya. Okay? Wala rin po sinabing dito, masama ang maging masaya. Ang sabi lang po rito, unang-una, ang punto po rito ni Jesus Christ, ay yung kay Luke, huwag magtiwala sa kayamanan at anumang material na bagay. Sabi po ni Jesus Christ, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasan na ninyo ang kaginhawahan. Ulitin ko, hindi po niya sinabi na masama ang maging mayaman. Ang punto po niya dito, ibig po niyang sabihin, hindi nila dapat ilagak ang kanilang pag-asa, ang kanilang kapanatagan, ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kayamanan, sapagkat lahat ng ito ay pansamantala lamang. Dahil ang kanilang pag-asa, ang totoong pag-asa, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ang saliping po kasi, lalo kapag marami na, ay may kakayahan talagang magbigay ng maling pakiramdam sa tao. Kapag mayroon itong isang tao, marami siyang bagay na nabibili. Marami siyang bagay na nakukuha. Nakukuha niya kung anong gusto niya. Parang hindi na niya kailangan ng Diyos. Pero maganda talaga, may salapi ka na, meron ka pang Diyos. Di ba? Diba? Napakapalad mo. Pero ang punto po kasi rito, huwag na huwag ilalagay yung pagtitiwala sa salapi, sa kayamanan, o sa material na bagay. Ganito po kasi posible yung kalagayan ng mga mayayaman na nasa harapan ni Jesus Christ. Kasi ang nasa harap niya ron, yung iba, mga religious leaders, mga Pharisee, kalubilo po ng mga mahihirap. Marami nga po kasing tao ron, iba't iba nga po ang kalagayan nila. Yung kasing mga mayayaman nung panahon na yon, yung mga religious leaders, mga nakakangat sa buhay, akala nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Ang nagiging focus nila, kaaliwan. Ang kaaliwan nila ay yung kanilang kayamanan. Nakukontento na sila kung anong meron sila. Nawawala na yung paghahangad nila sa Diyos. Kaya si Paul, sa sulat niya kay Timothy, ito yung tagubili niya. Utusan mo silang gumawa ng mabuti. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 19. Binasa ko kanina yung verse 17. Ito yung verse 19. 1 Timothy chapter 6, verse 19. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Verse 18 and 19 pala. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. Marami nga po kasing mayayamang miyembro sa church na pinaglilingkuran ni Timothy sa Efeso nung panahon na yon. Kaya ang bilin sa kanya ni Pablo, turuan mo silang huwag magmataas
Turuan mo silang huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Umasa sila sa Diyos. Umasa sila, utusan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, at maging matulungin. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. Hindi po sila inutusang talikuran ang kanilang kayamanan. Tinuturuan lamang silang i-handle ito ng tama at huwag umasa sa kanilang kayamanan o kung anuman ang kanilang tinatangkilik. Sabi ng verse 25, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Huwag umasa sa pansamantalang kaligayahan. Ang salitang busog dito ay hindi lamang po tumutukoy sa pagkain. Sa original na salin, ibig pong sabihin nito ay mapuno, mabusog ng lubos, magkaroon ng kasaganahan hanggang wala ng kulang. Kaya ang talata pong ito ay tumutukoy sa mga taong kontento na sa kanilang buhay sa mundo. Mga taong nakadepende sa kanilang kayamanan. Mga taong nakadepende sa kanilang ari-arian. Okay lang naman po sana. Kaya lang, ang masama po dito, hindi na raw sila nakakaramdam ng pangangailangan sa Diyos. Ganun po kasi, dahil na ipoprovide nga po lahat ng kanilang kailangan, hindi sila nagkukulang, wala silang nararamdamang pangangailangang espiritual. Hindi na sila naghahanap sa Diyos. Kasi kontento na sila. Panatag na sila kung ano ang meron sila. Naagawan ako ng eksena ng mga bata. Okay? Kontento na sila kung anong meron sila. Purahin ko na talaga yung paglilipat sa inyo. Okay? Sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 5 and 8. Jeremiah chapter 17, verse 5 and 8. Verse 5 hanggang 8. Mahaba pala to. Sinabi ni Yahweh, susumpain ng sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ipinapakita po dito ang dalawang uri ng tao. Isang taong nagtitiwala sa sarili at isang taong nagtitiwala sa Diyos. Napakalinaw po ng sinabi ni Jeremiah. Susumpain ang sino mang tumatalikod sa Diyos at nagtitiwala sa tao o sa kanyang kapwa-tao, samantalang pagpapalain ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Ganda po ng sinabi niya rito para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Napakaganda. Kahit dumating pa ang tag-init, hindi sila manganganib. Kahit hindi pa umulan, hindi sila mag-aalala. Kahit ano pa yung maging sitwasyon, kahit ano pa yung maging kalagayan ng panahon, hindi sila dapat mabahala dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Ganun po nilarawan ni Jeremiah yung mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Samantalang yung verse 26, puntahan natin yung verse 26. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang papuri po ng tao ay hindi sukatan ng kalooban ng Diyos. Amen? Ang papuri ng tao
ay hindi sukatan ng kalooban ng Diyos. Yung mga bulaang propeta ay pinuri din. Sabi nga doon sa verse natin, pinuri po sila, hinangaan ng marami, ngunit hindi naman sila kinalugdan ng Diyos. Kahit po sa panahon natin ngayon, maraming religious activities, dinadagsa ng maraming tao, palaging puno ng tao, kung saan man sila magdaos ng gawain. Magagaling kasing magturo yung mga speakers, na-encourage nila yung mga tao, na-motivate nila, dahil nangangako sila ng pagpapala. Puring-puri yung pastor, ang galing kasing magpatawa. Pero hindi po kasi yun ang basihan ng kalooban ng Diyos. Kung may mga kaagaman at magamit mo man sa kabutihan, parang ganun po yung sinasabi ng verse 26, ituloy mo lang yung paggawa ng kabutihan kung ginagawa mo yan para sa Panginoon. Huwag ka nang maghangad ng papuri ng tao. Huwag mo nang hangarin yung papuri ng tao. Ang hangarin daw ninyo ay ang katotohanan palapit sa Panginoong Diyos. Nung panahon po ng lumang tipan, maraming false prophet ang nagsasalita ng mensaheng gusto lamang marinig ng tao. Okay? Nung panahon daw po ng lumang tipan, maraming bulang propeta. Nagsasabi po sila, ang lahat ng sinasabi nila, yung gusto lang marinig ng tao. Nangangako sila ng kapayapaan, nangangako sila ng pagpapala, kahit ang bayan ay namumuhay sa kasalanan. Ganun po nun. Dahil dito, minahal at pinuri sila ng mga tao. Ngayon po, marami pa rin pong ganyan. Napapansin niyo po. Maraming pastor, maraming nagtuturo, ayaw nilang daanan yung kasalanan. Ayaw nilang tinatalakay yung kasalanan at yung kabanalan. Ayaw nilang dadaanan to. Kasi kapag nagturo ng kasalanan, magtatampo raw yung iba. Mababawasan yung attendance. Okay? Mababawasan yung attend. Pero hindi po kasi ganun ang tinuturo ng Bible. Hindi po, kami po, pinagkatiwalaan po kami ng Panginoon kung ano po yung ibigay sa amin. Kaya nga po nakasiris kami para wala pong sinasadya. Wala pong sinasadya. Kalooban po ng Diyos. Kasi bago po tamaan ang kahit na sinong tagapakinig, maniwala po kayo. Kami po yung unang tinatamaan. Ewan, kapag inaaral mo, ewan ko na-experience ko, kapag nag-aaral ako, Pastor Well, napag-usapan namin minsan, kapag nag-aaral kami ng salita ng Diyos, kumisan, magugulat ka na lang, tumutulong na pala yung luha mo. Kasi, kapag inaaral mo talaga yung salita ng Diyos, tatamaan na tatamaan ka. Makikita mo yung pagkukulang mo, makikita mo yung kasalanan mo. Kasi habang inaaral mo yung Word of God, makikita mo yung kabanalan ng Diyos. At habang nakikita mo yung kabanalan ng Diyos, nakikita mo naman yung sarili mo na napakalayo mo pala. Dahil makasalanan po tayong lahat. Okay po? Kaya kami po hindi po namin iniiwasan kung ano po yung dadaanan, didiretso po namin yan. Kasi yun naman po ang turo ng Bible. Hindi po tayo naghahangad ng papuri ng tao. Ang hinahangad po natin ay masunod yung kalooban ng Diyos. Sabi nga po ni Pablo sa Galatians chapter 1, verse 10, Galatians chapter 1, verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos, ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Katulad po ng ito ng babala ni Jesus Christ dito sa pinag-aaralan natin. Wala dapat sa opinyon ng tao ang concern ng mga alagad ni Jesus Christ. Ang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus ay mananatiling tapat kahit hindi siya tanggapin ng maraming tao. Yun po ang palagi nating tatandaan. Yun po ang paalala ni Pablo ay ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod at doon sa crowd na kanyang kinakausap. Hindi approval ng tao ang mahalaga. Ang pinakamahalaga sa mga tagasunod ng Panginoon ay yung approval ng Diyos.
Yung approval ng Diyos sa ginagawa mo, approval ng Diyos sa pamumuhay mo. Katulad po ng sinabi ko kanina, maaaring hindi tayo kalugdan ng tao, maaaring tanggihan tayo ng kapwa-tao, maaaring magalit sa atin, magtampo ibang tao, pero as long na ginagawa po natin yung pinagagawa ng Panginoon at nagsisikap kang mamuhay sa kalooban ng Diyos, wala po tayong dapat alalahanin dahil iyon po ang iniutos sa atin ng Panginoon bilang mga tagasunod niya. Sa conclusion po natin, conclusion na po, itinuturo po ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito ang dalawang uri ng tao at yung kanilang kaibahan. Yung isa, umaasa sa Diyos at yung isa, umaasa sa mundong ito. Ulitin ko, hindi porkit mahirap, hindi porkit nagugutom, mapalad ka na. Pupunta ka na ng langit. Ang sinasabi po rito, kahit ano ang kalagayan mo sa buhay, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, o kahit anong kalagayan mo sa buhay, kung sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, nagtitiwala ka sa Kanya lamang, naniniwala ka na wala kang magagawa, kung sa sarili mo lang, naniniwala ka na si Jesus Christ lang ang daan para sa kaligtasan, mapalad pa rin po tayo. Mapalad ka pa rin po. Pero kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, kayamanan, karangyaan, kung hindi ka naman nagtitiwala sa Panginoon, kahabag-habag ka pa rin. Pero kung mayaman ka na, pinagpala ka na sa material na bagay, nagtitiwala ka pa sa Panginoon, napakapalad mo talaga. Dito po, sabi nga po natin kanina, yung isa ay umasa sa Diyos, yung isa ay umasa sa mundong ito. Ang mga dukha ay nagugutom, umiiyak, at inuusig dahil kay Kristo. Yun po yung mga dukhang tinutukoy dito. Ay tinawag na mapalad sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos at nasa Kanyang kaharian. Samantalang ang mayaman, busog, tumatawa ngayon, at pinupuri ng lahat ay binalaan ni Jesus dahil inilagay nila ang kanilang pag-asa sa mga pansamantalang bagay. Hindi ang kahirapan mismo, gusto ko pong linawin, hindi ang kahirapan mismo ang nagpala sa tao at hindi rin ang kayamanan mismo ang magdadala ng kapahamakan. Ang mahalagang tanong dito, saan ka ba umaasa? Saan ba nakasandal ang iyong puso? Nasaan ba talaga ang iyong pag-asa? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas, mawawala, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya't ang tunay na pinagpala ay yung taong nagtitiwala at umaasa sa Panginoong Hesukristo. Check po natin ang ating mga sarili. Umaasa ba ako sa Diyos? O umaasa ako sa aking sarili? O umaasa ako sa aking kapwa-tao? Umaasa ba ako sa aking trabaho? Sa aking negosyo? O umaasa ba ako sa opinyon o dikta ng mga tao sa paligid ko? Magtiwala po tayo sa Diyos kahit sa gitna ng kakulangan. Kung sakali mang ikaw ay dumaranas ng kakulangan, sakali mang ikaw ay dumaranas ng kahirapan, magtiwala po tayo sa Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Kung ikaw ay dumaraan sa kahirapan, matindi yung pangangailangan, dumaranas ng kalungkutan, dumaranas ng mabigat na pagsubok, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil nakikita ng Diyos ang iyong kalagayan at ang kanyang mga pangako ay tiyak. Huwag ilagay ang iyong puso sa mga pansamantalang bagay. Ang kayamanan, kasikatan, kasiyahan, at papuri ng tao ay maaaring mawala anumang oras. Gamitin ang mga ito bilang pagpapala ng Diyos. Ngunit huwag gawing pundasyon ng iyong buhay. Mamuhay para sa kaharian ng Diyos. Unahin ang Panginoon, unahin ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang kalooban, at ang kanyang kaharian.
Ang taong may pag-asa sa Diyos ay may kagalakan anuman ang kanyang kalagayan dahil may katiyakan siya na ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kaya palagi po nating tandaan, anuman ang kalagayan natin sa buhay, magtiwala po tayo na si Jesus Christ lang ang paraan. Pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus, kanyang kamatayan sa krus, kanyang pagkabuhay na maguli, magtiwala po tayo na iyon lang ang tanging paraan para tayo ay maligtas. Kung anuman ang kakulangan, anumang bagay ang ating pinagdadaanan, isang bagay po ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga po, anumang bagay na meron tayo, anumang bagay ang pinagkatiwala sa atin, gamitin po natin ng tama, i-handle natin mabuti, dahil ito po ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Dahil meron pong mas magandang kayamanan na inihahanda ang Diyos doon sa atin, sa piling ng ating Panginoon, doon po sa kalangitan. Okay po? Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin. Salamat po sa iyong paalala. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa ay pinaalala mo sa amin na hindi po nakabase sa kalagayan namin sa buhay ang aming kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat po sa Panginoong Yesus. Salamat po sa pag-ako sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng kamatayan, pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo, napatawad ang aming mga kasalanan. Lord, sa mga salita pong narinig namin ngayon, nawa ay matanim po ito sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Palagi ipapaalala sa amin. Maaari kami magkulang sa anumang bagay, maaari kami mahirapan, maaari kami makaranas ng pag-uusig, maaari kami magdanas, Panginoon, ng anumang pagsubok. Ngunit, ang pangako mo sa amin na hindi mo kami pababayaan. At kahit dumating man, Panginoon, sa punto na magkulang kami sa mundong ito, alam po namin na ang buhay namin dito ay pansamantala lamang at meron kami magandang pupuntahan diyan po sa piling mo. At yung mga tao naman, Panginoon, na pinagpala sa material na bagay, merong mga bagay na tinatangkilik sa mundong ito, dalangin po namin, gamitin po namin ito ng tama, gamitin po namin ito sa kabutihan, gamitin po namin ito para makapaglingkod sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, lahat po ng bagay na ito, pansamantala lamang, lahat po ng bagay na ito, iiwanan po namin. At tunay nga, Panginoon, na may mas magandang naghihintay sa amin diyan po sa piling mo. Kaya, Ama, salamat po sa paalala mo. Patuloy mo po kaming ingatan. Tulungan mo kami na patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na makapagsunod sa iyo ng buong katapatan. Ano man pagsubok ang aming harapin, ano man pagpapala ang aming maranasan, huwag po naming makalimutan na hindi mo kami pababayaan, ano man ang aming pagdaanan. Salamat po, patuloy mo kami samahan sa nalalabing oras, Panginoon, sa nalalabing activities, Panginoon. Patuloy mo kami samahan at nawa ay patuloy ka pong maparangalan, mabigyan ng kapurihan sa lahat ng aming gagawin. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.